Ito ang video kung saan inilipat si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan sa Pasig City Jail mula sa ospital. Kauna-unahang pagkakataon na si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan ngayon magdiriwang ng Pasko. May pagdiriwang pala ng Pasko sila si Pastor Apollo Kibuloy. Utos naman ng korte na ilipat sa Pasig City Jail ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang pagdiriwang niya ng Pasko noon na malahari talaga. Pero nakapagtataka, binanata ni Pastor Apollo Kibuloy, alam nyo, yung binanata niya ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia. Season's greetings from SMNI, where Christmas happen every day. So Christmas happen every day pa sa kanilang Christmas jingle ng SMNI yon, kung saan napakasaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Malahari ang pagdiriwang niya sa Pasko. Pero ngayong na ilipat na siya sa kulungan sa sa Pasig City Jail, ang dami palang mga nakukulong na kasama ni Pastor Apollo Kibuloy doon. At doon siya sasama sa naturang selda ayon kay Atty. Torion. Si Pastor, dinadala na po dito. Di lang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed a motion for reconsideration yesterday, questioning the order because it was filed 2 days ago and it was granted the day after. So after an hour, I also filed a motion for reconsideration explaining among others why there is legal as well as factual questions. Yan si Atty. Torion, ang legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Tatalakayin natin ito mga kapatid dahil kita ko na tuwing Christmas pala si Pastor Apollo Kibuloy nagdiwang ng Pasko, Christmas. Kaya nagtaka ako, bakit ba nagdiwang siya ng Pasko kung ang Christmas ay idiniklara ng simbahang Katoliko? Tinututulan niya ang Trinity dahil di niya mabasa sa Biblia at idiniklara ng simbahang Katoliko, pagkatapos tinanggap pala niya at nagdiwang ng Pasko. Pero sa pagkakataong ito, kauna-unahan sa buhay ng self-appointed Son of God, ang pagdiriwang ng Pasko sa loob ng kulungan. Nailipat na si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa City Jail na siya. Ito ang actual video sa paghatid sa City Reformatory, sa Pasig City Jail. So, balot na balot, pati na mukha ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Naka-wheelchair siya. At dinala siya, kung maalala niyo, si Alice Guo din sa Pasig City Jail, dinala. Okay, ito na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, sa Pasig City Jail. So, may motion ang kanyang legal counsel, pero yung judge daw na naghawak sa kaso ay nasa ibang bansa pa. So, ikinatuwa naman ng mga abogado ng nagreklamo yung si alias Amanda sa development. Of course, we are very happy kasi yun naman talaga yung gusto namin mangyari, na malipat siya sa city jail kasama ng mga ibang akusado. To be fair naman to the other accused, wala naman siya dapat special treatment kasi kasama naman siya ng katulad ng ibang mga akusado. Walang dahilan para magkaroon siya ng special treatment na hindi niya maranasang makulong din habang tinatry yung case niya. They are claiming innocence until proven guilty. So, let it be. But dun tayo sa tamang proseso. Dun ka sa city jail. I saw from the news kasi na dental, they're going to have a procedure today. Heart procedure. It's not dental. I don't know why they have to say that it's dental. I don't know if it has something to do with Kibuloy running for senator, that they want to hide that fact. But the fact is, it's not just. So kung maalala ninyo, tumakbo siya sa pagiging senador. Di ba? Kung ang pagiging appointed Son of God ay
pwedeng ideklara, di ba pwede na lang niyang ideklara ang pagiging appointed senador? Ito ang pahayag sa kanyang legal counsel, si Attorney Torion. Si Pastor, dinadala na po dito, no? Bilang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed a motion for reconsideration yesterday, questioning the order because it was filed 2 days ago and it was granted the day after. So after an hour, I also filed a motion for reconsideration explaining among others why there is legal as well as factual questions concerning the order, but apparently it was not acted upon in the light of the fact that the presiding judge is abroad and the matter has been referred to the pairing judge, but of course because of the thickness of the folders, I don't think that the same can be acted upon right away by the pairing judge. So we have no other recourse except to comply with the order of the court. And here we are. I'm here to meet the good pastor. Ano po yan? Ikagagayin niya sa ospital, ano? Kaya nga, so diretso dito. So kaya nga, mag-uuna ako siguro after this para kausapin ko yung warden. Pero honestly, nandito na ako kahapon pa. Kahapon ng umaga, nandito ako. We had a long conversation with the warden. And I May request ka? Yes, of course. Ano request mo, sir? Nagsabi ako sa kanya na baka hindi mag-grant yung aming motion for reconsideration. Mahanapan po ng paraan na gusto kong tingnan na kung saan siya ilalagay. Pinagbigyan naman po ako, mabait yung warden. So, Paano pinagbigyan? tinignan ko yung kung saan siya ilalagay. Medyo congested pala talaga dito. I think per our research, there are 1,511 detainees here, which facility is only good for 500, at least a male department. Saan siya ilalagay? Isang area doon, parang holding room nila doon. I don't know kung anong arrangement gagawin doon na at least meron man lang maliit na space po si Pastor. So hindi siya... Assurance parang security. There will be security protocols now that will be adopted. As to what these protocols are, I do not know exactly. But he knows of our concerns already. Hindi He siya explained that in our motion. So, hindi ko na alam kung ano talaga yung gagawain po nila. Sa BJMP na po yun. Pero hindi siya malalagay sa regular cell? It is a regular cell. Hindi, holding area. Sir. Holding area, meron kasi pala silang ano dito, parang internal operating procedure na pagbago ka, ilalagay ka talaga doon sa holding area for 2 weeks, I was made to understand. And then, kasama mo doon yung mga bago din. So, I don't know kung i-implement din yan kay Pastor. Oh, yun. Ang pahayag ng kaniyang abogado, si Attorney Torion. Kung maalala ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, banat ng banat siya sa Holy Trinity sa simbahang Katoliko dahil di daw biblical. Holy One daw. Pero dito nagtaka ako, napanood ko kasi na tuwing Desyembre, meron pala siyang pagdiriwang at malaharing pagdiriwang ng Pasko. Ito ang pagdiriwang nila. Kung tinututulan niya ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia, ang tanong, bakit nagdiwang sila ng Pasko? Desyembre 25. Yan. Si Pastor, dinadala na po dito, no? Bilang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed... So, ito, kauna-unahang pagkakataon na si Pastor Apollo Kibuloy ay sa kulungan magdiriwang ng kaniyang Pasko. Kasama ang mga nakukulong din. Ito ang pahayag niya kaugnay sa Holy One. Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang simbahang Katolika. Kayong lahat ng nasa church age ng relihiyon at denominasyon. Pakitaan ninyo ako ng isang verse na nagsasabing ang doktrina, all the New Testament ay Holy Three. Ano man ang titulo ng simbahan mo, pagkan doktrina mo, Holy Three, take church ka. Yun. Basta naniniwala ka ng Trinity, fake church ka. O fake church daw. Ang daming naniniwala ng paniniwala ni Kibuloy, lalo na ang
Iglesia ni Cristo kay manalo, lalo na ang Jehovah's Witnesses. So sila po ba ay katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na sa paniniwala niya tamang sekta? Dahil magkakatulad sila ng paniniwala? O, yan. Isip-isip naman pag may time. No? Ang nakapagtataka lang mga kapatid, bakit nagdiwang siya ng Disyembre 25 kung ang argumento niya na ang Holy Trinity di mabasa sa Biblia? Ang Pasko ba na idiniklara ng simbahang Katoliko ay mabasa ba sa Biblia letra por letra? Kaya daming mga anti-Katoliko na nagdiriwang ng Pasko. At kahapon, tinatalakay natin ang pagsagot kay Kuya Kim, kung maalala ninyo, na di maari daw na Disyembre 25 isilang ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ayon kay Kuya Kim at Iansa na ang Jerusalem daw ay at ang Bethlehem ay napaginaw, makapalang yelo. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Oh, so napakalamig daw ang Bethlehem, ang Jerusalem. Kaya pinakita natin sa ating mga kasama mismo na nandyan sa Jerusalem, nandyan sa Bethlehem. Sa Disyembre 25, dahil si Eliseo Soriano nagpakita din ng picture na Disyembre 25, ang kapal ng yelo daw. Pero ito, kung naalala nyo, pinakita natin. Ating lahat, mga kapuntos. Disyembre 25 ito ha. Tingnan niyo, makapal ba ang yelo? Jerusalem, lalo na sa Bethlehem. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas, Pisma Plus, ano? Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, ano? Ito po, Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa ano bro? Sa Bethlehem bro? So sa kabila ito ng Bethlehem, yun nga po si John the Baptist. Dito po nagsalubong, no? Binisita ni Mama Mary. Dito pa lang mga kapatid, wala na, supalpal na ang claim nila na tuwing Disyembre 25, napakakapal daw ng yelo. Kaya di pwedeng ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa Disyembre 25. At may nag-comment pa. Ito, nag-comment siya. Nang ipakita natin. Sabi niya, ang tama po, wala pong nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Tandaan natin ha, ito ang comment ni Diosdado Sikat. Ang tama po, wala pong nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Pangalawa, di mo maikumpara yung panahon noon sa panahon ngayon, lalo na nagkakaroon tayo ng climate change. Well, ang tanong, ano ang batayan nila? Di po ba? Naniniwala sila dapat na ang batayan natin ay Biblia lang. O, di po ba? Ang batayan natin, Biblia lang. Kung ang argumento ng mga anti-katoliko, mga kapatid, na hindi naniniwala, pero ito si Pastor Apollo Kibuloy, naniniwala pala. No, kaya nabigla ko, naniniwala pala siya na Disyembre 25, may pagdiriwang siya sa kaarawan ng ating Panginoong Hesus. At ang sayang-saya niya, eto, ang saya-saya ni Pastor Apollo Kibuloy tuwing magdiwang ng Pasko, Disyembre 25. O di po ba, tutol siya sa Holy Trinity. Dahil ang Holy Trinity ay hindi mabasa sa Biblia, double standard pala ito si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil nagdiwang sila ng Christmas. O, nasa Biblia ba? Kung yun ang bahagi sa Christmas jingle nila. No? Kung ang argumento niya, di paniniwalaan ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia, so, bakit nagdiwang siya ng
Disyembre 25. At kaugnay naman sa komento nito nagko-comment na si Diosdado Sikat na tama po, walang nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Pangalawa, di mo maikumpara yung panahon noon sa panahon ngayon. Lalo na nagkakaroon tayo ng climate change. O, ibalik natin. Kung ang batayan ninyo ay Biblia lang at di paniniwalaan ang di nakasulat sa Biblia, kaya ang dahilan, totoo kayo na ang simbahang Katoliko ay nagdiwang Disyembre 25. Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia na tuwing Disyembre 25 napakaginaw sa Nazaret? O saan? Sigurado ako mangangamuti talaga sila itong sola eskriptura na yan. Pero kung balikan natin ang kanyang argumento, mga kapatid, very illogical sasabihin na ang tama po, parang siguradong sigurado si Diosdado, ang tama po, walang nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Wala daw nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Kapatid na Diosdado, kung walang nakakaalam sa araw, sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang tanong, bakit nakasulat kung anong taong gulang ang ating Panginoong Hesus nung sumama siya ni Santa Maria at ni San Jose sa piyesta? At bakit nakasulat kung anong taong gulang si Hesus na nagsimula siya sa kanyang public ministry? Tandaan natin, walang makakaalam kung anong taong gulang ang isang tao kung hindi rin alam ang eksaktong buwan, araw at taon ng kaniyang kapanganakan. Kaya, isip-isip naman pag may time. Sige. Lucas Kapitulo 2:42. Ito mabasa natin. Nang 12 taong gulang na siya, umahon sila patungo sa kapistahan ayon sa kaugalian. Ano daw? Nang 12 taong gulang na si Jesus. Kung ibalik natin ang argumento na parang sure na si Diosdado na walang nakakaalam. Anong batayan nila sa taong gulang ng ating Panginoong Hesus kung wala namang nakakaalam sa eksaktong araw, taon ng kanyang kapanganakan? Di lang yan. Sa Biblia, malinaw, binanggit, mga kapatid, kung anong taong gulang ang ating Panginoong Hesus nagsimula sa kanyang public ministry. Ito, sa Lucas 3:23. At si Jesus din, nang nagsimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasampata ni Jose ni Eli. Ano daw? 30 taon. 30 years old. O di, ibalik natin sa kanila ang argumento, mga kapatid. Kung para sa kanila, walang nakakaalam sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang tanong, bakit alam kung anong taon sa Lucas Kapitulo 2:42, anong taong gulang ang ating Panginoong Hesus nang sumama siya ni Santa Maria at ni San Jose patungo sa kapistahan ayon sa kaugalian? Kung walang nakaalam sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, saan nakabatay yung Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, na 30 taong gulang siya nang nagsimula siya sa kanyang public ministry? Yun ang problema sa mga sola eskriptura na Bible alone, na alam nyo naman, mga kapatid, na even the word Bible alone does not found in the Bible itself. Kaya, tulad sa kay Pastor Apollo Kibuloy na naniniwala ng Bible alone, lisanin ninyo yan na mga sekta, mga kapatid. Ang pagdami ng iba't ibang mga sekta, 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, ang dahilan diyan, nakipagkompetensya si Satanas at nagbuo din ng mga pirated na sekta para ang mga tao ay mailayo niya sa tunay na sekta, sa tunay na iglesia
na nagdadala ng kaligtasan at ang iglesia na ito ay ang simbahang Katoliko. Ngayon, kung pag-aralan natin, bakit po ba, kung tingnan natin ang kasaysayan, ito, sa Marriage Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Ano daw? Idiniklara ni Pope Julius I na ang Disyembre 25 ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Tanong, bakit na laman niya ng simbahang Katoliko? Hindi na kayo magtaka. Una, ang Katoliko ang may-ari ng Biblia. Sa aklat ng Protestante na ang pamagat, mga kapatid, ay Roman Catholicism by Loren Bettner, makita natin sa pahina 103, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Pangalawa, ang kalendaryo natin ngayon, Gregorian calendar. Ito'y idiniklara ni Pope Gregory XIII. So, kaya nga, di nyo ba naisipan, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Kung ayaw ng ibang mga sikta, mga kapatid, kung ayaw talaga nila, kung ayaw nilang sumunod sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, dahil para sa kanila, dapat Biblia lang. Eh di ang tanong, bakit sumunod kayo sa kalendaryo ngayon? Gregorian calendar, na idineklara yan ng simbahang Katoliko. Ito ba? Bakit at ano ang batayan ni Pope Julius I na idineklara niya ang Disyembre 25 na actual birth, nativity of our Lord Jesus Christ? O na mga kapatid, ang simbahang Katoliko na siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi tayo sola scriptura, Bible alone. Ang sandigan ng ating pangangaral sa katotohanan, of course, yung tinatawag na magisterium, teaching authority. Di po ba, sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan 21:17, Simon, feed my sheep. Ano po ba yung feed my sheep? Jeremiah chapter 15 verse 3, I will give you a pastor and a bishop, and they will feed you with knowledge and doctrine. At meron tayong tinatawag na apostolic tradisyon. Ngayon, kung tingnan natin mga mahal na kapatid, isulat ninyo, dahil isa ito sa mga issue ng mga anti-katoliko. Isa ito sa issue, kaya nagtaka ako, bakit si Pastor Apollo Kibuloy nagdiwang? Kung ang argumento niya, tutol siya sa Trinity dahil deklara lang ng simbahang Katoliko, bakit nagdiwang siya ng Pasko? Kung tutol siya sa Trinity dahil di daw mabasa sa Biblia, bakit? Ang December 25 ba, letra por letra, mabasa ba sa Biblia na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Di, double standard yan. Okay, balikan natin Kung tingnan natin ang biblical na batayan, mga kapatid, kaugnay sa Disyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin, at nauna na nating tinatalakay, nung unang siglo pa lang, yung mga Kristiyano ay nagdiriwang na sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatalakay natin yan sa naunang video, mga kapatid. Para sa mga kayon lang nagpasok, tingnan nyo sa naunang video. So, sa madaling salita, mga kapatid, kung ang naunang mga Kristiyano noon ay nagdiwang na sa Disyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, edi higit na mas maaga pang kilala ng mga Kristiyano na ang Disyembre 25 ay kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. At yung sabi nila, hindi. Ang Disyembre 25, pagdiriwang yan ng Sol Invictus. Kung may pagdiriwang ng Sol Invictus, the unconquered sun, sa mga pagano, kasabay sa pagdiriwang ng Disyembre 25 sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig ko ba sabihin sa pagano na ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo dahil may pagdiriwang din ang mga pagano noon? Pangalawa, kaya nga sa debate, tinanong natin, kung ayaw ninyo talagang tanggapin ang Disyembre 25 dahil sa argumento na sa pagano daw, yung tatlong mago
na unang sumamba sa bata at may mga regalo, mga pagano yun. Yun ang manifestation, mga kapatid. Sa kaligtasan ng tao, na universal talaga ang kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Okay. Ngayon, ating tatalakayan, ano po pa yung batayan natin sa kasulatan, mga kapatid, na ang Disyembre 25, ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na idiniklara ni Pope Julius I. At nagpatuloy natin ngayon. No? At inadapt naman ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niyo naman sa video kung gaanong tuwang-tuwa si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdiriwang ng Christmas. Pero ngayon, kauna-unahang pagkakataon talaga na sa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy, the self-appointed Son of God, magdiriwang ng kaniyang Pasko. Okay. So, ano ang batayan na Disyembre 25, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Simulan natin, mga kapatid, sa sulat ni San Lucas. Yung kwento ng makita ang anghel na si Gabriel sa pare na si Zacarias, habang ang makita natin si Zacarias nagsunog ng insinso sa loob ng templo. Di po ba? Nasa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 20. At alam nyo ba, mga kapatid, na yung pagsunog ng insinso ay ginawa yon sa loob ng Holy of Holies, ang kabanal-banalang lugar ng templo ng mga Hudyo. At alam nyo ba, ayon sa Bible, isang bisis lang. Sa isang taon, pwedeng pumasok ang sino man sa Holy of Holies, yung kabanal-banalang lugar sa templo ng mga Hudyo. At ito ay tuwing ipagdiwang nila ang tinatawag na pagdirewang na Day of Atonement, araw ng pagtitika. At itong Day of Atonement, araw ng pagtitika, ay ipinagdiwang nila yan sa buwan sa mga Jewish calendar na tinatawag Tisre Dies. Tisre Dies, at kung tingnan ninyo, makita nyo yan sa Leviticus Kapitulo 16, versikulo 33-34. So, yung Tisre Dies, Day of Atonement, araw ng pagtitika, yon ang pagdiriwang ng mga Hudyo kung saan magsusunog ang pinunong pare ng insinso sa loob ng templo, Leviticus Kapitulo 16, 33-34. So, kung sisilipin din natin ang Leviticus Kapitulo 16, versikulo 29, mga kapatid, tinutukoy ang araw na ika-sampung araw sa buwan ng Tisre. At itong buwang Tisre, ito ang ikapitong buwan ng mga kalendaryo sa pangrelihiyong Hudyo. Sa kalendaryo ng mga sa civil calendar ng mga Hudyo, ang Tisre ay unang buwan sa kalendaryong sibil ng mga Hudyo. Sa kalendaryong sibil ng mga Hudyo. Pero ang buwang Tisre, ang ikapitong buwan ng kalendaryo sa pangrelihiyong Hudyo. Yan ang tandaan ninyo, mga kapatid, bilang background. No? So, kaugnay sa sinaunang kalendaryo na ginagamit ng mga Kristiyano, yung Julian calendar, wala pa yung Gregorian calendar, na ang ating sinusunod ngayon, Gregorian calendar. At ito din ang kinopya at sinusunod ng iba't ibang mga sikta. So, ang Tisre Dies, ito, alam nyo, ang Tisre Dies, sa Jewish calendar, pumagpatak ito sa pagitan ng Septembre 1 at Oktubre 5, mga kapatid. Yon ang kalendaryo. So, kaugnay sa pagsunog ni Zacarias ng insinso sa templo, tinataya na nangyari ito sa pagitan ng 6 BC at 1 BC before Christ. Sa mga taong ito, mga kapatid, ang Tisre Dies ay tumapat sa mga sumusunod na petsa ng kalendaryo na tinatawag na Julian calendar. Una, merong Tisre Dies sa yung Tisre Dies
ang katumbas yan, September 22, taong 6 BC, araw na Miyerkules. Meron ding Tisre Dies, 3757, September 11, 5 BC, araw na Lunes. At meron ding Tisre Dies, 3758, Oktubre 1, 4 BC, araw na Lunes. At meron ding Tisre Dies, 3759, September 19, taong 3 BC before Christ, araw na Huwebes. At meron ding Tisre Dies, 3760, September 8, 2 BC, araw na Lunes. Meron ding Tisre Dies, 3761, September 27, 1 BC, araw ng Lunes. So, sa mga pitsang iyan, mga kapatid, alam nyo, dalawa ang malamang makita natin na yung anghel ay nagpakita kay Zacarias at iyan ay sa Tisre Dies, 3756, September 22, 6 BC, at yung Tisre Dies, 3757, September 11, 5 BC. At sa dalawang pitsa, alam niyo, sa dalawang pitsang ito, ang Tisre Dies, 3756, mga kapatid, ang pinaniniwalaang tugmang-tugma kung saan ang anghel ay napakita kay Zacarias. So, masasabi natin na iyan ay batay sa ilang mga pangyayari sa buhay ni Haring Herodes na siyang naghahari sa Hudya noong isilang ang batang Hesus sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5, mga kapatid. So, kung tandaan natin ang pagpatay ni Herodes ng lahat ng mga bata, lalo na sa mga sanggol sa Bethlehem at lalo na sa mga karating na lugar, mabasa natin yan sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 16. Iyan ay sa layuning mapatay ang batang Hesus na kinatatakutan talaga ni Herodes na papalit sa kanya bilang hari ng Judea ayon sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 hanggang 3. Pangalawa, matapos ipapatay ang mga bata, mga kapatid, ay nabuhay pa si Haring Herodes ng ilang taon bilang hari bago siya namatay. Makikita natin yan, mga kapatid, sa pagtigil ng banal na pamilya sa Ehipto ayon sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo 14 hanggang 15. So, pangatlo, ang pagkamatay ni Haring Herodes na ayon sa ilang mga tantiya, mga kapatid, nangyari noong 1 BC before Christ. So ngayon, punta tayo sa pagpakita ni Anghel Gabriel. Ngayon, kung 1 BC namatay si Herodes at nabuhay pa siya ng ilang taon matapos ipapatay ang mga bata sa Bethlehem, lalabas, mga kapatid, na naganap ang pagpatay sa mga bata sa bandang 3 BC. At dahil mga 2 taong gulang pababa ang ipinapatay ni Haring Herodes, lalabas na may 2 taong gulang ang batang Hesus noong 3 BC. Ibig sabihin, isinilang siya noong 5 BC. Hindi matanggap ito sa mga ibang sikta, mga kapatid, na sola eskriptura. Dahil una, wala silang Biblia. Bumibili lang sila ng Biblia, nakibasa. Wala din silang kalendaryo. Nangungopya lang. So balikan natin. Kung 5 BC, isinilang ang Panginoong Hesus, ay 6 BC ang pitsa nung nagsilbi sa templo si Zacarias at nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel sa loob ng templo. At iyan, mga kapatid, noong buwan ng Tisre, Petsa Dies,
na ang katumbas niyan ay September 22, 6 BC. So, sabi sa Biblia, matapos yung pagsisilbi ni Zacarias sa templo, ay umuwi siya. At saka, nagdalang tao si Elizabeth. Ngayon, paano natin maidugtong ang Disyembre 25? Kung tingnan natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, mga kapatid, sinasabi diyan, sa ika-6 na buwan, ibig sabihin, ang tinutukoy diyan, yung pagbubuntis ni Elizabeth, yung pagdala niya ng tao ni San Juan, makita natin sa Lucas 1:26, sa ika-6 na buwan, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang berhen na nakataknang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. At ito si Jose ay angka ni David. At binanggit sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 na ang naturang babae ay si Santa Maria. Okay. Ang pahayag sa pagiging pagsilang ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag ng Iglesia Katolika, mga kapatid, na Annunciation o ang pagpahayag ng pagsilang sa ating Panginoong Hesus na anak ng kataas-taasan ayon sa Lucas Kapitulo 1, 31-35. Ngayon, dahil September 25, 6 BC, ipinaglihi si John the Baptist. Bibilangin natin, mga mahal na kapatid, ang 6 na buwan hanggang nagpakita ang anghel na si Gabriel sa Birheng Maria ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26. At ang pitsa ay papatak Marso 25, 5 BC. Ang unang araw na ang mahal na Birhen Maria ay nabuntis. So, mula sa Marso 25, bibilang tayo ng 9 na buwan. Ang panahon ng pagkabuntis ng isang babae, mga kapatid, para matukoy natin ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Hindi, mula sa Marso 25, klarong-klaro papatak sa Disyembre 25, 5 BC. Yun ang batayan ng simbahang Katoliko at lalo na sa deklarasyon ng Papa ng simbahang Katoliko sa marriage, Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Oh. So, yun, mga mahal na kapatid. Di yan So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.